Ang bayan ng Giwan ay kilala sa dalawang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang una ay noong 1521 kung saan naitala ang unang pagtapak ni Ferdinand Magellan sa lupain ng Pilipinas. At ayon ay nangyari sa isla ng Homonhon na ngayon ay nasasakupan ng Giwan. Ang pangalawa naman ay noong panahon ng World War II. Taong 1944 nang ang pwersang Amerikano ay nagsimulang gumawa ng military base sa Giwan para sa kanilang mga torpedo boats, barkong pandigma, mga pangbomba at mga fighter planes. At ang kanilang base militar sa Giwan ay ang may pinakamalaking American supply sa Pacific sa panahon ng giyera. At sa panahong iyon, mahigit kumulang 100,000 Amerikano ang nakadestino sa bayan ng Giwan at kalapit nitong mga bayan. At ngayong araw nga mga kalibot ay bibisitahin natin ang isang lugar na kung saan ito ay naging saksi sa mga nangyaring digmaan noong panahon ng World War II. At ito ay isang kilalang pasyalan na ngayon at dinarayo na rin ng napakaraming tao. Ang mga nakikita niyong hukay sa gitna ng dagat na yan ay pinaniniwalaan ng mga nabagsakan ng bomba at ang sabi-sabi ng ilan, ito naman raw ay posibleng resulta ng pagdidinamita. Ang tulay na ito ay mayroong napakaraming natural pool kung saan ay pwede kang maligo ng libre at magpalipas ng oras. At ito rin ay naging tahanan ng iba't ibang uri ng isdang dagat. Pupuntahan din natin ang isa sa kilalang kainan dito sa Callicoan Island. Sa halagang 100 pesos ay meron ka ng overload na halo-halo at talaga namang dinarayo daw ito. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama ka! Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo. Lalong-lalo na pati sa jowa mo, kasi aalis tayo kahit saan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. So, good morning sa inyo guys. Dito kami naka-parking somewhere down the road sa may tabing kalsada. And dumating pala guys si Jo, mga ilang vlogs na rin. So, dito yung space niya. Mamaya mag-general cleaning kami kasi di na namin vlog. Nag-day off kami ng ilang araw kaya medyo makalat yung jeep natin. So, andun yung laptop ko, nag-work ako. Dito yung sala natin. And ayan guys, so mamaya marami kaming gagawin. Maglalaba, maglilinis, general cleaning, tapos tuloy ang biyahe natin after yung day off namin ng ilang araw na hindi na namin vlog. So, nakita na ba nila ang maganda nating jeep? Gano'ng kakalat? Nabanggit mo ba? Na? Umalis tayo? Sabi ko nag-day off tayo, di na natin vlog. Oo, mga kalibot, sorry, nagtaksil kami sa inyo. Nag-off kami 5 days. Hindi, pero yun ay to scout the places din. Oo. Hindi namin dinala yung jeep, pero naiwan dito yung dalawang bata, 3 aso, si Chris. So mga kalibot, normal talaga to, may mga gatong araw, may mga gatong pagkakataon na hindi sa lahat ng oras malinis yung jeep namin kasi syempre ang dami namin gamit, tapos ang liit nito kumpara sa ilan ba tayo? 7? Tsaka walang nanay ilang araw. Ayan guys, so gusto ko lang makita nyo yung reality na hindi 24/7 malinis yung jeep natin. So mamaya kasi day off kami, linisin namin yun mamaya lahat. And dito mga kalibot, ito yung ginamit namin for our day off. So kakarating lang namin kagabi. So sa 5 days na adventure namin, di namin na vlog. Dalawa lang damit namin. Ito yung naging sampahin namin, dalawa lang yung damit namin. So kung saan kami nagpunta. And ito mga kalibot, ito yung sakyan ni Kuya Raymond. Kakain. And ito yung food natin. Closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes.
araw mga kalibot, bumiyahe tayo papunta dun sa Pagnamitan Bridge. Kasi yun sa kilala dito sa Giwan na paliguan na libre lang. So yung tulay na yun guys, siya yung nagtutugtong sa Giwan papunta sa Caliguan Island. So yun guys, dito na tayo sa tulay. And may tayo dyan yung mga medyo malalim dyan. Yan yung tinatawag nila dito ng mga natural pool. Well, it's a life lesson cause that game is here to stay. If she leaves you for another that takes you with the news, just thank her for a better understanding of the blues. Hey, go with the flow. So kapag mga walang pasok or kaya weekend, maraming naliligo dyan guys. And hanap lang tayo ng parkingan kung saan tayo pwedeng, ganda oh, malalim oh. In case malalim din oh. So baka pwede makiparking? Yeah, diyan na lang, pwede dyan. So dito tayo ngayon guys, naka-parking mismo sa may tabing ilog sa malapit sa tulay. And dito sa tabi namin, nandito na yung mga cottage. And ilang hakbang lang guys, pwede nang maligo dito sa ilog. So ngayon mga kalibot, mula doon sa naparkingan natin, maglalakad tayo dito ng mga ilang metro. Pupunta tayo sa gitna ng tulay kasi doon meron naman mga hagdan kung saan pwede tayong bumaba tapos maligo dito sa, hindi ko alam kung ilog to o parte pa to ng dagat guys. And makita nyo naman dito mga kalibot yung mga malalago na mangrove. And mga sa ganong kalayuan guys, dito yung parking ng mga bangka nila. Yan guys, may kita nyo meron mga parteng malalim. Ayun yung mga nagkisilbing natural pool dito sa lugar na to. At sabi ko nga kanina mga kalibot, tuwing mga lampaso o kaya mga weekends, maraming mga naliligo dito sa lugar na to. Kasi libre lang, tapos presko yung tubig dito. Ayan yung mga kalibot, yung peso natin dito guys. Dito tayo sa may baba ng tulay. And dito pwede na tayo bumaba papunta dito sa dagat or ilog. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own. Yeah. Sino mag-aakala mga kalibot na meron pa pala mga libreng paliguan na ganito kaganda? Ang mga hukay na to ay pinaniniwalaan na naiwan pa sa pambobomba noong panahon ng World War II. Makalipas ang mahigit 8 dekada at ngayon, sino mag-aakala na ang dating masalimuot at masamang pangyayari sa ating kasaysayan ay magsisilbi na lang ngayon na pasyalan ng ating mga kababayan. And I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. So dito mga kalibot, dahil nasakto na yung pool dito is walang hagdanan, gumawa yung locals dito guys ng lubid para babaan dito. Isa naman ito mga kalibot sa nakakatuwa sa ginagawa namin paglalakbay na malibot ang buong Pilipinas. Napakarami namin mga bagong nararanasan. Kung titingnan ay napakasimple lang ng ginagawa namin dito. Bababa lang kami ng tulay papunta sa paliguan. Pero alam nyo ba guys na ito ang unang pagkakataon na gagawin namin to. Yung iba sa amin ay kinakabahan pa nga dito. Matarek at delikado kung iisipin. Pero dahil may lubid naman at nakita namin na ginagawa ito ng iba kanina, ibig sabihin kaya din namin tong gawin.
Sobrang hirap Ano ito, na. mami? Hi, mami. Hi guys. Guys, kakaiba pong mga trip natin. Tingnan naman dito. So dito guys, kailangan nyo nga lang ng dagdag ingat kung hindi pa kayo nakaranas ng ganitong pagparaan ng pagbaba. So guys, meron tayong mga kasabay na locals dito. Yun o. Iwan. Marami ba talagang naliligo dyan? Dito marami. Lalo na pag Easter Sunday kahapon. Yung ano, Linggo. Ah, kahapon o. Yung Linggo. Daming tao talaga. And ngayon guys, nakababa na tayo dito sa baba ng tulay. Kaya naglalakad na tayo papunta rito sa lagoon o sa natural pool. And dito guys, makikita nyo yung mga kumpol-kumpol ng mga mangrove na parang nagsisilbing mga isla dito. And dito guys, iwan mo natin yung gamit natin dito. Lalim guys, oh. Wow. Akalain nyo ba guys, nasa tabing ano lang to? Tabing kalsada. Nandiyan yung tulay. Give me a minute of your time. We could make it all alright. As soon as you start to go, I'm lost and nobody knows. No matter how life unfolds, I'll never be in control. What if I would say I do? I would promise me and do. Just give it some time and think it through. We could make it all alright. As soon as you start to go, I'm lost and nobody knows. No matter how life unfolds, I'll never be in control. As soon as you start to go. Ilan ba nyo nang ginagawa ito tayo? Ilan ba nyo na pong ginagawa? Mahigit na ano? 2 taon. Ilan po? 2022 ano? Ah, matagal na. Ito mismo ito. Ito? Okay, kasi nag-ano pa ng piloting. Ah, ano ba bang gagawin dito? Tulay. Papataasin. Oo. Tapos ito, yung luma. Gabay. Ang gigibay na ito. Oo. Bakit daw? Yung binabago yun. Ah, Kasi tuloy kasi sabi. Ano yun? Kaya kumuha ng tulay yan. Pinapahain mo. Yung pagiging landa marami. okay, tataasan. Tapos para hanging bridge ba? Ah, okay. Bali itong nakikita nyo ngayon na tulay mga kalibot ay papalitan na raw ito. Noong nagkaroon daw kasi ng bagyong Yolanda noong 2013 ay umapaw ang tubig sa tulay at walang makatawid mula sa Giwan papunta sa Calikuan Island at vice versa.
Ginawan na rin ito ng seawall na nagpoprotekta mula sa malalakas na alon para hindi mapinsala ang mga kabahayan at mahigit 237 na pamilya na nakatira malapit dito. Ito ang paghahanda nila para kung sakali magkaroon man ulit ng malakas na bagyo ay hindi basta-basta may sira ang tulay, maapektuhan ng mga tao at tuloy pa rin ang pagbiyahe nila papunta at pabalik sa magkabilang isla. Mga kalibot, dahil sira yung Starlink internet natin, di guys, di nag-start yung router natin, kaya yung mga nakaraan delay din yung upload natin. Kaya nag-post kami guys dito sa Giwan kung merong may internet, kasi may connect muna kami, may i-upload kami ng mga vlogs natin, and meron din kami kasi yung online na work. And dito mga kalibot sa labas ng jeep natin, so naglabas sila ng ilang damit nila habang nakastay tayo dito ng ilang araw. And dito kami kumakain kapag di kami nagluluto. Hello po. Dito yung parang naging camping ground namin. And dito nga guys, sa may silong na ito, dito kami tumatambay kapag tanghaling tapat at medyo mainit ang panahon. Dito kasi kami nakaparking ngayon sa may sentro ng Giwan dahil dito kami nakahanap ng makokonika ng kuryente. Maraming salamat po ulit kila Ate Rachel na pumayag na magparking kami dito sa bakanting lote nila. Maya-maya nga ay umalis na kami at nagmotor na lang kami dahil malapit lang naman. Ang bait talaga guys nang nagpatuloy dito sa amin. Pinapasok pa nila kami sa opisina nila para daw presko at para mas malapit kami sa router ng internet nila. Tapos pinahiram din nila kami ng mesa nila para meron daw tayong patungan ng gamit natin. Napakasaya namin, hindi lang dahil sa meron kami makukunika ng internet. Yun ay pati na rin dahil sa napakabuti at napakabait ng mga taong nakikilala namin dito sa ginagawa namin paglalakbay para libutin ang Pilipinas. So dito pala mga kalibot yung pinahiram sa atin na office dito. Set up kami ng laptop, tapos dito kami nag-edit, nag-upload, nag-work. And si Mami, si Kuya po, isa sa mga staffs dito. So ito guys yung working station natin dito. So bali siya guys, hirap namin kapag wala kaming internet dahil sira nga yung Starlink natin ngayon. Pero malaking pasalamat namin dahil maraming mga locals, marami tayong mga napupuntahan na nag-offer ng place nila, and nag-offer kung ano meron sila, especially ngayon yung situation natin na nag-offer ng internet natin. So thank you po ulit Ma'am Phil. And ngayon guys, balik tayo sa bahay jeep natin. So yan mga kalibot, dito tayo sa jeep natin. And si Mami nagliligpit ng mga gamit natin, kasi lilipat na tayo guys ng place natin. Thank you po. Malaking tulong po yung sobrang laki. Balik po kayo ulit dito. Thank you po. Huwag po kayo madadalang bumalik. So mga kalibot, alis na po tayo. Ito sa studio. Ngayong gabi nga guys ay pupunta naman tayo sa isang kilalang kainan dito sa bayan ng Giwan, ang Kaunan ni Sangkay. Ang sangkay ay isang writer na ang ibig sabihin ay kaibigan, tropa o barkada. Mula dito sa downtown ng Giwan ay babiyahe tayo papunta sa Kalikuan Island. Doon malapit sa pinagliguan natin kanina sa Barangay Pagnamitan. Marami nagko-comment sa Facebook at YouTube account natin na masarap daw talaga ang pagkain doon, kaya napagpasya namin na doon kami kakain ng hapunan. So dito tayo guys kakain tonight sa Kaunan ni Sangkay. Alas 7 na nga kami ng gabi nakarating dito. Buti na lang at hanggang 9:30 PM pa naman daw sila bukas. Ang babait din pala guys ng may-ari at ng staffs nila dito. Tinulungan nila kami makaparking ng maayos dahil gabi na nga, madilim at medyo mababa ang mga wire nila dito. Nakilala din pala namin ang mismong may-ari, sila Kuya Gerald na mahilig din sa mga aso.
Ito rin daw kasi ang nagbabantay sa bahay nila tuwing gabi at pinapakawalan nila ito para merong magbantay sa lugar nila. Rabon! Grabe! Ilabas ko po yung 1-year-old namin. Ito nga pala guys ang dinner natin ngayon. Lumpiang Shanghai, sisig at pansit. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. Ang dami pala naming pagkain ngayon mga kalibot. Sana ay nandito kayo para masaluhan nyo kami ngayong kumain. Forever, I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Maya-maya nga ay handa na ang pinagmamalaki nilang halo-halo. Ito yung talagang pinag-uusapan dito sa bayan ng Giwan. Marami rin daw ang dumaraya dito mula pa sa ibang bayan para lang matikman ang kanilang halo-halo. Grabe naman kasi ang sulit nito guys. Sa halagang 100 pesos ay meron ka ng napakaraming serving ng halo-halo na nakalagay sa loob ng buko. Meron pa itong ice cream sa ibabaw at napakaraming sahog habang hinahalo-halo mo ito. Ang sabi ng may-ari, isa daw sa rason kung bakit very affordable ang halo-halo nila ay dahil sariling gawa pala nila ang mga ingredients nito. Pati ang ice cream ay sila rin ang mismong gumagawa. Yun nga lang mga kalibot, dahil sa sobrang sulit nito at dami ng servings nila, masabi kong mahihirapan ka makaubos ng isang serving kung kakatapos mo lang kumain katulad namin. Kaya't kung o-order kayo nito ay pwede naman daw maghati kayo ng kasama mo. This moment, can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. So ito guys, yung alaala nila, hindi na yun maubos, hindi dahil hindi masarap, kundi dahil sobrang dami talaga. Yung kanina, grabe guys, sobrang, yung laman niya hindi siya yung, parang walang yelo no? Oh, compare sa mga normal halo-halo. Oh. Compare sa normal halo-halo yan. Mga Di ba yung ibang halo-halo, ganito, yung yelo niya is kalahati. Ito parang, oh, puro laman. Puro sahog. No? Pero guys, sabi nila ate, yung may-ari, pag meron daw mga kumakain dito, yung mga talagang regular na customer, ginagawa nila, sharing na lang. Kasi talagang madami talaga yung serving. At dahil gabi na nga guys, ay nakiusap kami sa may-ari ng restaurant na ito kung pwede kami magpalipas ng gabi dito sa parking space nila. Pumayag naman sila at inoferan pa nila kami ng office area dito. Maraming salamat ulit sa kaunan ni Sangkay sa pagpayag na magpalipas kami ng gabi dito sa lugar niyo po. So dito guys, yung bahay gift natin. So papayita ko lang sa inyo guys paano yung tulugan setup namin ngayon. Yung sumakot yun namin nakalabas dahil inihiyan si Trinor Garnet. So yan si Jay, si Mami, dyan sila sa kwarto, natutulog. And dito guys, pasok tayo sa sala. Silipin natin sila. Si Kuya Raymond, si Chop, may pingin tulog nila. Maingay. Si Pacman. Tapos mga kalibot sa rooftop tent natin, nandyan si Tico, si Ramir, saka si Chris natutulog. Yan.
And ako naman mga kalibot, meron lang ako mga tinatapos. Siguro mga 4 hours ko to. Kaya baka mga 5 AM ako matulog. Tapos tulog naman ako ng umaga. Nirestart ko yung laptop ni Daddy kasi naglolo ko yung export ng video na inedit. So dito ang aming workstation. Naki-mesa kami sa likod ng kainan or dito sa tambayan ng mga employee nung kaunan ni Sangkay. And then si Daddy, kaya hindi niyo siya makita, inaayos niya yung ating solar batteries. So yung harvest kasi namin dati, 'di ba, lagi tayo nagba-brown out. Ngayon naman yung harvest natin tumatapon na siya. So sobra-sobra na yung harvest. And since may tatlong battery tayo na additional is, anong gagawin mo, Daddy? Bali, kakaroon tayo ng dalawang separate na source na output. Yung lithium magiging 220 or 12 volts. Tapos yung isang yung lead acid natin is magiging 220 or 12 volts. So ubitin ko pa kung ano yung mas pinakas na konsumo natin. Kasi ngayon meron tayong electric fan. Saka natugtog din ako dito ng mga outlet para sa 12 volts na USB saka Type-C. Para pag nakatambay dito nakahiga, hindi na kailangan ng power station. Diretso saksak na lang. So nabuksan mo na yung inverter, no? So from 12 volts natin guys na baterya, meron tayong inverter para maging 220. So itong mga kulay puti dito ng saksakan, sasali natin 220 to. So try natin kung gagana na yung 220 natin. Itong electric pa natin, 220 to na 40 watts. Wow! O, diba? Yan. Dati kasi hindi natin binubuksan yung inverter dahil ang reason kasi guys dati, kasi kaya din namin ginagamit yung inverter is mismanagement. So even though walang gumagamit ng 220, laging naiiwan nakabukas, merong fan yan. Kaya gumagana pa rin siya 24/7. Kaya nalulobat lagi yung baterya namin. Kaya dati, we decided na wag nang gumamit ng 220. Hello guys, magluluto tayo ng isda. Tingnan nyo, tinulang isda na may malunggay,
may alagbate. Isda naman tayo guys, mura lang dito yung kilo. 120, 140, pero sabi ng mga chef dyan, 100 lang daw minsan kilo nito pag maaga pa. Lagyan natin ang malunggay. Nuhuli ko yung isda guys para di siya madurog. Kasi yung malunggay, medyo matagal to. Ngayon ako magluto guys. May sinigang, may kalamansi. Titignan ko kung anong bagay sa lasa. Yung sinigang ba dapat ilagay ko kasi may alagbate siya. Hindi ko alam kung kalamansi or sinigang ang mas masarap. Kaya talaga ko muna. Pwede. Kalamansi. Kasi guys, ulit natin guys. Luto na siya. Fish. Wow. Okay, luto na guys.